Pagtamasa sa 7 pagpapala ng mananampalataya sa pamagitan ng panalangin. Una, anak ng Diyos, 1:1 verse 12. Pangalawa, paninirahan, pamumuno at gawain ng banal na Espiritu, unang Korinto 3 verse 16. Pangatlo, sagot sa panalangin, 1:14 verses 13 to 14, 1:16 verse 24. Pang-apat, pagbigkis kay Satanas sa otoridad ni Kristo, Marcos 3 verses 13 to 15, Lucas 10 verse 19, Mateo 12 verses 20 to 29. Panglima, pagpapakilos sa mga anghel sa otoridad ni Kristo, Hebreo 1 verse 14, Pahayag 8 verses 3 to 5, Awit 103 verses 20 to 22. Pang-anim, pagkamamamayan sa langit, Filipos 3 verse 20. At pang-pito, pagsakop sa mundo sa pamamagitan ng Ebanghelyo, Mateo 28 verses 16 to 20. Ang makapangyarihang Diyos na buhay at kumikilos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Hanggang ngayon, naniniwala ko sa iyong pangako na sa lahat ng tumanggap at sumampalataya sa iyong pangalan ay binigyan mo ng karapatang maging anak ng Diyos. Sa oras na ito, pinapahayag ko si Jesucristo bilang aking Panginoon, aking tagapagligtas at aking Kristo. Sa pagtanggap ko kay Jesucristo, naniniwala ko na siya ay nananahan sa akin sa pamamagitan ng banal na Espiritu at ako ay naging anak ng Diyos. Ayon sa iyong salita na ang banal na Espiritu na isinugo ng Ama sa pangalan ni Jesucristo ay magtuturo sa amin ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng iyong sinabi. Naway ang aking isip at puso ay patuloy na mapangunahan ng banal na Espiritu. Tulungan mo akong iwan ang pagreklamo at pagdadahilan, matuklasan ang pinakamabuting plano ng Diyos araw-araw, at sa gitna ng bawat pangyayari at problema ay mabago ang aking sarili at may handa ng tama ang aking hinaharap. Naniniwala ko sa iyong pangako na kung hihingi kami sa iyong pangalan ay aming matatanggap upang aming kagalakan ay maging ganap. Kaya sa oras na ito, nananalangin ako sa pangalan ni Jesucristo. Bigyan mo ako ng espiritual na kapangyarihan na walang makakahadlang, ng karunungan at espiritu ng pahayag na walang katulad, upang maging handa akong mamuno sa buong mundo. Buksan mo ang pintuan ng aking hinaharap at hayaan mong maranasan ko araw-araw ang tunay na kagalakan ng mga sagot sa panalangin. Naniniwala ko sa malinaw mong pangako na si Jesucristo, ang binhi ng babae sa Genesis 3 verse 15, ay lubusang dumurog sa ulo ni Satanas. At sa pangalan ni Jesucristo ay may kapangyarihan kami magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng lahat ng uri ng sakit. Kaya ngayon, lahat ng puwersa ni Satanas na tumatanggi kay Kristo, sumasalungat sa Ebanghelyo at umahad lang sa aking pagsamba at panalangin, inuutusan ko kayo sa pangalan ni Jesucristo. Kayo sumpain at tumayas mula sa aking buhay. Pinangako mo na ang mga anghel ay mga espiritong naglilingkod na isinugo para sa mga magmamana ng kaligtasan. Kaya ngayon, sa pangalan ni Jesucristo, buksan mo ang mga pintuan ng langit at ipadala mo ang iyong mga hukbo ng mga anghel upang talunin ang lahat ng hukbo ni Satanas sa bawat lugar na aking puntahan at naway dumating ang kaharian ng Diyos. Naniniwala ko na ang aking pagkamamamayan ay nasa langit at ako ay ganap ng pinalaya mula sa batas ng kasalanan, sumpa at kamatayan sa pamagitan ng batas na Espiritu ng buhay. Naway maranasan ko ang tunay na pribilehiyo bilang mamamayan ng langit, na walang anumang problema o kalagayan sa mundong ito ang makakapinsala sa akin, at natiyak kong matatanggap ang iyong mga sagot ayon sa iyong perpektong panahon. Ayon sa iyong pangako na binigay mo sa amin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa, at inutusan mo kaming gumawa ng mga alagad sa lahat ng bansa, bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, at turuan silang sundin ang lahat ng iyong inuutos, at na ikaw ay laging kasama namin hanggang sa katapusan ng mundo. Naway buksan mo sa akin ang lahat ng pagpapala, espiritual na kapangyarihan, karunungan, kalusugan, kasanayan, kakayahang pinansyal, at mga tamang pakikipagtagpo upang masakop ang mundo at maipangaral ng Ebanghelyo. Sa pamagitan ng tamang pagsamba at panalangin, hayaan mong maranasan ko ang pagpapala kung saan ang lahat ng bagay ay nagaganap ayon sa iyong kalooban. Punuin mo ako ngayon ng kapangyarihan ng kaligtasan upang ako'y maging handa bilang pinakamahusay na alagad para sa Ebanghelyo sa buong mundo at buksan mo ang pintuan ng aking hinaharap. Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Pag-ugat sa 5 uri ng katiyakan. Una, katiyakan ng kaligtasan. Unang 1:5 verses 11 to 12. Pangalawa, katiyakan ng patnubay. Kawikaan 3 verses 5 to 6. Pangatlo, katiyakan ng sagot sa panalangin.
1:16 verse 24, pang-apat katiyakan ng kapatawaran ng kasalanan, unang Juan 1 verse 9, at pang-lima katiyakan ng tagumpay, unang Korinto 10 verse 13. Ang makapangyarihang Diyos na buhay at patuloy na kumikilos sa pamagitan ng banal na Espiritu, ito ang patotoo. Binigay sa amin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ang may anak ay may buhay. Ang wala ang anak ng Diyos ay walang buhay. Ayon sa iyong salita, nagpapasalamat ako sapagkat binigyan mo ako ng buhay na walang hanggan sa pangalan ni Jesucristo. At sa pamagitan ng buhay ni Kristo ay tinanggap ko ang tunay na kaligtasan. Ayon sa iyong salita na magtiwala ko sa Panginoon ng buong puso at huwag umasa sa sarili kong pag-unawa. At na sa lahat ng aking mga lakad ay kilalanin kita upang iyong ituwid ang aking landas. Nagpapasalamat ako sapagkat binabasag mo ang aking sariling mga kaisipan at plano sa pangalan ni Jesucristo. At pinatitibay mo sa akin na ikaw, na buhay at kasama ko ngayon, ang siyang gumagabay sa aking hinaharap. Ayon sa iyong pangako na kung kami ay hihingi sa iyong pangalan ay aming magtatanggap upang ang aming kagalakan ay maging ganap. Nagpapasalamat ako sapagkat pinatitibay mo sa akin na ako, bilang iyong anak, ay tiyak na makatatanggap ng sagot sa panalangin kapag ako ay nanalangin sa pangalan ni Jesucristo. Ayon sa iyong pangako na kung ipapahayag namin ang aming mga kasalanan, ikaw ay tapat at matuwid upang patawarin kami at linisin sa lahat ng kalikuan. Nagpapasalamat ako sapagkat sa pamagitan ng mahalagang dugo ni Jesucristo na ibinuhos sa krus, lahat ng aking kasalanan ay napatawad. Ayon sa iyong salita na walang pagsubok na dumarating sa amin na hindi kayang lampasan ng tao, at ikaw ay tapat na hindi pahihintulutan kami ay masubok na higit sa aming makakaya, kundi magbibigay ka rin ng daan upang makaligtas. Nagpapasalamat ako sapagkat pinatitibay mo sa akin na anumang problema o pangyayaring ang dumating sa aking buhay, ako ay tiyak na magtatagumpay bilang iyong anak na may taglay sa pangalan ni Jesucristo. Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ito ang aking panalangin. Sa pangalan ni Jesucristo, Amen. Pagbubukas ng pintuan ng buhay sa pamagitan ng limang tipan. Una, Genesis 3 verse 15. Magsimula sa pamagitan ng pagtapak sa ulo ni Satanas sa pangalan ni Jesucristo ang binhi ng babae. Pangalawa, Genesis 6 verse 14. Ang proteksyon at patnubay ni Jesucristo na siyang arka. Pangatlo, Exodo 3 verse 18. Sa pamagitan ng dugo ng kordero ng Paskwa, ang lahat ng sumpa at salot ay umaalis. Pang-apat, Isaiah 7 verse 14, pagtamasa sa pagpapala ng Emmanuel, ang Diyos na kasama natin. At pang-lima, Mateo 16 verse 16, sa ibabaw ng tamang pananampalataya, itinatayo ang matibay na iglesia, hindi mananaigang kapangyarihan ng impyerno, at matatanggap ang susi ng kaharian ng langit na nagbubukas ng saradong mga pintuan. Ang makapangyarihang Diyos na buhay at patuloy na kumikilos sa pamagitan ng banal na Espiritu. Dahil sa sumpa ng Genesis 3, ang lalaki ay nagpapagal na may pawis sa noo, ngunit hindi nawawala ng pagreklamo, pagbibintang at kawalan ng saysay. Ang babae ay naging mapilit, nakakapit at mapanghingi. Ang tao ay nanliling lang sa iba sa sarili, nagtatago sa kahihiyan at lihim na problema, at dinadala ng takot sa inaharap. Lahat ng espiritu na sumpang ito, sa pangalan ni Jesucristo, ang Mesyas, tagapagligtas, at binhi ng babae ayon sa Genesis 3 verse 15, inutusan ko kayo, lumayas kayo. Ang espiritu ng sumpa na nag-uudyok sa akin na mabuhay lamang para sa pag-aasawa at pag-iipon ng pera, at nagpapahina ng aking loob sa pamagitan ng paghanga sa makapangyarihang tao sa politika, kultura at ekonomiya, inutusan ko kayo sa pangalan ni Jesucristo, ang arka ayon sa Genesis 6 verse 14, na kayang magligtas sa darating na kapamakan. Lumayas kayo sa akin. Tulad ng Israel na namuhay bilang alipin sa Ehipto, sa loob ng 430 taon, kahit anong pagsisikap ay nananatiling malalakas at walang pangarap, at nabubuhay sa takot sa kamatayan. Lahat ng espiritu ng sumpang ito na nagtutulak sa akin patungo sa kapalaran ng kamatayan, sa pangalan ni Jesucristo, ang kordero ng Paskwa ayon sa Exodo 3 verse 18, na tumubos sa akin at nagtagumpay laban sa kapangyarihan ng kamatayan sa pamagitan ng kanyang dugo sa krus. Pinapahid ko ang dugong ito sa aking buhay, at inuutusan ko, lahat ng salot at sumpa ay lumayas. Tulad ng Israel na naging bihag sa Babylonia, ang espiritu ng sumpa na ginagawang bihag ang aking buhay, sa relasyon, sa sugat ng nakaraan, sa pera, at sa iba't ibang uri ng pagkaalipin. Inuutusan ko kayo sa pangalan ni Jesucristo, ang lihim ng Emmanuel ayon sa Isaiah 7 verse 14, ang Diyos na kasama ko, lumayas kayo sa akin.
Tulad ng mga Hudyo na naging sakop ng Roma, kahit tila maayos ang pananampalataya at pagsisimba, ngunit nawawala ang tunay na pagpapala, nawawalan ng lahat ng pinaghirapan, at ang susunod na henerasyon ay panliligaw at nasisira. Lahat ng espiritu ng sumpang ito ay inutusan ko sa pangalan ni Jesucristo. Lumayas kayo. Sa aking pagpapahayag ng pananampalataya ayon sa Mateo 16 verse 16, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Naway ang aking buhay na parang tambo ay maging matibay na bato at gamitin ko ang susi ng kaharian ng langit na hindi kayang talunin ng kapangyarihan ng impyerno upang mabuksan ang lahat ng saradong pintuan. Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Pagtatagumpay sa pamagitan ng 5 uri ng lakas. Una, lakas espiritual, Gawa 1 verse 8. Kapangyarihang magtagumpay laban kay Satanas sa mundo at sa sarili. Pangalawa, lakas ng isipan o karunungan, Kawikaan 2 verse 6, Roma 12 verse 3. Kakayang makita ang plano ng Diyos sa gitna ng mga problema. Pangatlo, lakas ng katawan, Hosea 14 verse 11. Matibay na pangatawan para sa ebanghelismo, panalangin at misyon. Pang-apat, lakas ng ugnayan, Roma 16 verses 1 to 27. Pagpapala ng mga tamang pakipagtagpo tulad ng mga pangunahing alagad sa Roma 16. At pang-lima, lakas pinansyal, unang Kronika 29 verse 10, ikatlong Juan 1 verse 2. Pagpapala ng kasaganaan na may layunin, tulad ni Gaius na naging taga-suporta ng iglesia. Ang makapangyarihang Diyos na buhay at patuloy na kumikilos sa pamagitan ng banal na Espiritu. Sa araw na ito, sa bawat oras at sa bawat hakbang, puspusin mo ko ng banal na Espiritu. Ipagkaloob mo sa akin ang espiritual na kapangyarihan upang magtagumpay laban sa mundong ito sa aking sarili at kay Satanas. Bigyan mo ako ng karunungan at malinaw na pag-unawa upang makita ang iyong plano sa gitna ng bawat problema at pangyayari. Ipagkaloob mo rin sa akin ang matibay na katawan na parang bakal at ang mga pagpapala ng tamang pakipagtagpo na iyong inihanda upang ako ay maging tunay na saksi ng buhay na Diyos. Idagdag mo sa akin ang pagpapalang pinansyal upang magamit ko ito para sa iyong layunin at kaluwalhatian. Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Panalangin magpapalaya sa gawa ng dyablo at magbibigay ng espiritual na lakas. Pagsusuri sa sarili sa pamagitan ng 6 na kalagayan ng hindi mananampalataya. Una, pangunahing problema. Genesis 3 verses 1 to 6, 1:8 verse 44. Paglayo sa Diyos, pamumuhay sa kasalanan at pagiging alipin ni Satanas. Pangalawa, espiritual na problema. Efeso 2 verse 2, relihiyon, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pamahiin, panghuhula. Pangatlo, problema sa isipan. Efeso 2 verse 3, Mateo 11 verse 28. Pang-apat, problema sa katawan. Gawa 8 verses 4 to 8. Panglima, kamatayan at hatol na impyerno. Lucas 16 verses 19 to 31. Hebreo 9 verse 27. At pang-anim, espiritual na pamana. Exodo 20 verses 4 to 5. Mateo 27 verse 25. Unang Korinto 10 verse 20. Ang makapangyarihang Diyos na buhay at kumikilos hanggang ngayon, sa oras na ito ng panalangin, puspusin mo ako ng banal na espiritu upang maibalik ang espiritual na kapangyarihan na magbibigay sa akin na kakayahang magtagumpay laban sa sarili, sa mundo at kay Satanas. Naway lumayas ang lahat ng masamang espiritu at sumpa, gumaling ang karamdaman, maputol ang sumpa ng angkan, mawasak ang lahat ng hadlang, at mabuksan ang lahat ng pintuan ng mga kasagutan sa pamagitan ng gawa ng banal na espiritu. Sa oras na ito, ang lahat ng espiritu na kawalan ng pananampalataya na pumipigil sa akin na maniwala sa kapangyarihan ng Diyos, na binabaluktot at pinapahin ang kapangyarihan ng pangalan ni Kristo, at umahadlang sa akin na hamunin ang lahat sa pangalan ni Kristo. Lahat ng maruming espiritu, demonyo, at si Satanas ang tatago sa kaibuturan ng aking puso, inuutusan ko kayo sa pangalan ni Jesucristo. Lumayas kayo, kayo sumpain na tuluyang maputol sa aking buhay. Ang humanismo na nagtutulak sa akin na kumilos ayon sa laman, ang maling mistisismo na sinusubukang maranasan ng espiritual sa pamamagitan ng pisikal na pandama, at ang legalismo na humahatol at sumisira ng relasyon, lahat itong ito na ginagamit ni Satanas upang ilayo ako sa tamang pananampalataya, pati na rin ang pagiging makasarili at pananampalatayang nakatuon sa pagpapala lamang. Inuutusan ko kayo sa pangalan ni Jesucristo, kayo'y sumpain, gapusin at lumayas. Kahit na natupad na ni Kristo ang lahat ng problema ng aking nakaraan, kasalukuyan at hinaharap, ang lahat ng paglilinang na nagdadala ng takot, pag-alala, galit, poot, pagkakawatak-watak, kawalan ng lakas at kakayahan,
Lahat ng ito ay inuutusan ko sa pangalan ni Jesucristo. Lubos kayong mapuksa at tumayas mula sa aking puso, isipan, kamalayan at kaluluwa. Lahat ng karamdaman, malubha man o matagal na pumipigil sa akin sa pakikibahang espiritual, pati na rin ang lahat ng masamang espiritu na sumasalakay sa aking katawan, inuutusan ko sa pangalan ni Jesucristo, kayo'y lumayas. Naway mabuhay ang bawat bahagi ng aking katawan at maranasan ko ang kapangyarihan ng muling paglikha sa pangalan ni Jesucristo. Naway maging malakas ang aking espiritu at katawan at tuluyang maibalik. Lahat ng espiritu na sumisira sa balanse ng aking buhay, nagdadala ng takot sa inaharap at kamatayan, at nag-uudyok sa akin na maging alipin ng mga bagay na panlupa, inuutusan ko kayo sa pangalan ni Jesucristo, kayo mapuksa at lumayas mula sa aking buhay. Lahat ng sumpa ng maling relihiyon, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pamahiin, depresyon, kahirapan, sakit, at kasawian na dumadaloy sa aking pamilya at angkan. Inuutusan ko kayo sa pangalan ni Jesucristo, lumayas kayo mula sa aking pamilya at tahanan. Sa pangalan ni Jesucristo, ang binhing ipinangako sa Genesis 3 verse 15 na dumurog sa ulo ni Satanas, inuutos ko, kayo lumayas mula sa akin, sa aking pamilya at sa aking mga susunod na henerasyon. Sa tuwing lalapit ang 6 na kalagayan ng hindi mananampalataya, bigyan mo ako ng espiritual na pag-unawa, tamang paghatol, at matibay na pagpapasya upang hindi ako malinlang ni Satanas. Puspusin mo ako ng banal na espiritu upang ako'y mabago at maging matatag sa Ebanghelyo. Naway maunawaan ko na ang bawat problema at pangyayari ay pagkakataon upang maranasan ang kapangyarihan ng pangalan ni Kristo. Naway gamitin at ipahayag ko ang kanyang pangalan at magsimula ang tunay at konkretong patotoo na ang Diyos ay kasama ko at ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristo ay gumagawa sa aking buhay. Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Paghanap ng layunin at dahilan ng buhay sa pamamagitan ng 5 mensahe pagkatapos ng muling pagkabuhay. Una, gawain ng pagiging alagad sa kapangyarihan ng langit at lupa. Mateo 28 verses 18 to 20. Pangalawa, pagtamasa ng pagpapala ng trono ng langit sa pamamagitan ng espiritual na kapangyarihan. Marcos 16 verses 15 to 20. Pangatlo, pagliligtas sa mundo sa pamamagitan ni Jesucristo na salita at kanyang natatanging katotohanan. Lucas 24 verse 49. Pang-apat, gawain para sa susunod na henerasyon sa pamamagitan ng pag-ibig at kapangyarihan ni Jesucristo. 1:21 verses 15 to 18. At pang-5, pagiging saksi hanggang sa dulo ng mundo sa pamamagitan ng kapuspusan ng banal na Espiritu. Gawa 1 verse 8. Mateo 28 verses 18 to 20. Mga alagad. At lumapit si Jesus at nagsalita sa kanila na sinasabi, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya tumayo kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng bansa. Bautismohan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. At turuan silang sundin ang lahat ng iniutos ko sa inyo. At narito, ako ay kasama ninyo palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Marcos 16 verses 15 to 20. Espiritual na kapangyarihan. At sinabi niya sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ng Ebanghelyo sa lahat ng nilalang. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay mahahatulan. At ang mga tandang ito ay sasama sa mga sumasampalataya. Sa aking pangalan ay magpapalaya sila ng mga demonyo, magsasalita sila ng mga bagong wika, hahawak sila ng mga ahas, at kahit makainom